Hello, magandang umaga sa ating lahat. Gusto ko tutukan tong kaso na ito, no? Kasi nga isinara na ang pagsusubaybay sa kasong ito, pero sabi nila hindi nila titigilan kung na hindi pa rin nila ninawawala doon sa political situation. Pero bago ang lahat ay pakinggan nyo muna. Kasi hindi ko gusto ang ganitong mga bagay na investigation na namatay yung isang mangmang katangahan sa security ay pumasok sa larangan ng politika na maruming politika, namatay siya. Kawawa naman ito. Walang nagtatanggol. Dati marami nagtatanggol sa kanya. Marami nagbabayad sa kanya. Ngayon namatay, hinayaan na lang nila. Si General Torre. Pero hindi siya pumunta sa lamay. Si bakit si Trillanes naglamay pero hindi nila pinaglaban Ontiveros. Si Claire Castro, bakit hindi na pinaglaban ang katarungan ng pagkamatay ni Mima Alicia? Yun yung mga katanungan ko na talagang masugid silang supporter at ginamit nila. Pero bakit hinayaan na lang nila? Ni wala man lang marinig mo sa social media na tutulungan namin sa pag-iimbestiga. Ito, pakinggan nyo. Sa investigasyon, nakatutok si Jude Veneracion. Wala. Dahil lang ha, bakit mahina? Nako, naluko na. Sandali lang mga kaibigan. Okay, magandang araw sa ating lahat. Gusto ko tutukan itong kaso na ito na isinara na. Sana hindi muna nila isara. Alamin yung mastermind talaga sa pumatay. Ano? Hindi lang yung pumatay. Yung pumatay kasi useless yun. Dahil isa lang silang bayaran. Isa lang silang bayaran. Useless yun. Bakit hindi pinagtatanggol ni Claire Castro, ni Trillanes, Hontiveros na nandoon pa sa lamay? Wala man lang marinig sa side nila na ipaglaban ang hustisya. Bakit nanahimik sila? Pagkatapos nilang gamitin, nanahimik sila, wala silang pinaglaban, close case. Hindi tama yon. Ang akin dito ay kawawa yung isang mangmang, ignorante, katangahan patungkol sa security. Maraming pang susunod dito pagka nagkataon to kasi ang daming ginagamit ng mga vloggers, bayaran. Kawawa kayo mga vloggers na nagpapagamit kayo. Okay lang yan kung galing sa puso ninyo at kayo ang mismo nagsalita, wala nagdidikta sa inyo. Hindi yan delikado. Ang delikado lang dyan, yung binabangga mo. Pero pwede rin makisabay yung kaaway ng binabangga nyo. Okay, pakinggan ninyo. Hindi nilabas ng pulisya ang ilang tangkuhan ng CCTV sa pagpatay sa vlogger na si Mima Alicia. 8 milyong pisong utang at hindi politika ang tinutusukang motibo batay sa investigasyon. Nakatutok si Jude Veneracion. 8 putok ng baril ang bumasag sa tahimikan ng isang subdivision sa Caloocan City pasado alas 3 ng madaling araw noong July 17. Pag-alis ng dalawang gunman, naiwang patay sa labas ng kanilang bahay ang pro-administration vlogger na si Mima Alicia. Sugatan naman ang kanyang live-in partner. Sa backtracking ng mga CCTV video ay nakilala ng mga pulis ang dalawang suspect na nakuha ng pumarada sa isang lugawan 1:43 a.m. noong July 17. 1:47 a.m. nang mahagip ng CCTV ang mukha nila habang umu-order ng pagkain. 2:28 a.m. pinapatungan na nila ng ibang kulay na damit ang kanilang mga suot. 3:11 a.m. naman nang puntahan nila ang bahay ni Mima Alicia. Naglakad, pagkatapos ay namaril. Isang bala sa ulo ang pumatay sa vlogger habang sugatan ng kanyang kinakasama. July 23, naaresto ang dalawang sospek sa Mabalacat, Pampanga. Kinabukasan, sumuko naman ang middleman na kumontrata umano sa kanila
siya yung nagbibigay ng nakikipag-communicate ng information at nagpadala ng pera. Yung initial Alam mo ba na maaari mong tuklasin ang kwento ng iyong pamilya direkta sa iyong cellphone? Bakit sumingit ito? Sandali lang ha mga kaibigan. Ako ng aking apelyido at sa loob ng ilang segundo, lumabas ang impormasyon tungkol sa aking mga pinagmulan at mga ay 250. Lumabas din sa forensic investigation na ang baril na pumatay kay Mima Alicia ay ginamit na sa tatlong naunang krimen ng mga suspect na nasangkot na noon sa robbery at murder. So this case is a solved one, including the Philippine National Police, of course, the investigators didn't stop at the shooting, but were able to solve and all amass and or solve not less than 10 cases that they have committed in the past. Kinasuhan na ng murder at frustrated murder ang mga gunman at middleman. Lumalabas na talagang yung hitman ay talagang ito ay gun for hire. Sabi ng Northern Police District, itinuro ng subukong middleman ang dalawang mastermind sa krimen at isa pa nilang kasabwat. Nananatiling at large ang tatlo, pero sinampahan na rin daw sila ng reklamo. Pero isinantabi ng Philippine National Police ang anggulong may kinalaman ng pamamastang sa mga political commentary ni Mima Alicia. 8 milyong pisong utang ni Mima Alicia sa mag-partner na mastermind ang tinututukang anggulo. Meron kasi silang mga business engagement, no? Kaya itong ang possible motive talaga ay personal. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Okay, ako naman ang magpatuloy ano. Okay. Okay, ituloy natin yung sitwasyon. Bakit hindi ang master... Dahil lang ha. Sa pagpatay sa vlogger na si Mima Alicia. 8 milyong pisong utang at hindi mo. Okay. Patuloy natin. Bakit hindi ang mastermind ang hanapin nila? Nasa mastermind ang problema. Nasa mastermind masosolve kung sino talaga, kung talaga ba sila ang mastermind o hindi. Yung gun for hire lang yan. Normal lang yan, trabaho lang nila yan. Normal yan pumatay, makulong. Pero dapat tingnan yung nag-utos kung sino ba talaga. Sila ba talaga o mayroon pang iba? Bakit hindi tutukan ni Claire Castro, ni Trillanes, ni Hontiveros? Sila, pumunta sila sa lamay, bakit wala silang sinasabi na ipaglalaban nila ang katarungan? Bakit? Tingnan na lang natin kung sino yung tinitira niya na ni Mima Alicia. Normal si Vice President Sara Duterte, si Rimulya, si Cayetano, etc. Doon nila tingnan yan. Now, kung sinasabing motive sa pera, alamin talagang hindi dapat mahinto dyan dahil yung mayroong mastermind, so hindi pa solve ang kaso. Ang akin dito pinaglalaban mga kaibigan. Kawawa naman yung mga vloggers na ginagamit at ipapatay lang dahil ayaw nilang malaman kung sino talaga sila na nag-uutos. Wala akong sinasabi, pero pinag-iisip ko lang kayo na dapat yung mastermind ang dapat habulin, hindi yung killer. Ganun ba tayo mag-imbestiga? Tapos na? Yung motibo nga, ang motibo, biniyaran lang yun. Now, kung sinasabi natin motibo ay o hindi usapin politika, ang usapin ay utang, ganun pa rin yun, buhay pa rin ng tao. Kaya ako, nananawagan na ito mga kaibigan ni Mima Alicia, bakit kayo nanahimik? Wala kayong ginawa kundi mamulitika kayo ng mamulitika na vloggers. Personal lang kayong attack, below the belt. Hindi ko lang sinasabi sa BBM, pati mga Duterte rin, ganun rin. Tayong vloggers, okay lang yan mga kapwa ko vloggers. Kung nanggagaling sa puso nyo na walang nag-uutos, yun yung isip nyo, yun ang opinion nyo, go ahead. Galing sa inyo yun eh. Pero kung magpagamit kayo
at nagpabayad kayo, sigurado may kalalagyan kayo. Kaya ako nanawagan sa lahat ng kapwa-vloggers ko, bumatikos tayo ayon sa katotohanan. Huwag tayong bumatikos sa mga personal lang na mga below the belt at saka gusto mo lang magsipsip para mabigyan ka ng under the table na usapan na pera. Hindi ganon. Ang vloggers, lumitaw tayo para tulungan ang mystery media kasi ang mystery media wala na yan mga almost, hindi ko sinasabi lahat, bayaran na yan sila. Hindi na yan sila para sa bayan, para sila sa pera, yung mga mystery media. Kaya lumitaw tayo mga vloggers para ipagtanggol ang karapatan ng bawat Pilipino. Hindi ipagtanggol ang mga magnanakaw ng mga politician. Marumi ang laro sa politika, kaya huwag kayong makisawsaw. Now, kung tinitira nyo, galing sa puso nyo, walang problema, mamatay tayo na mayroong dignidad. Hindi tayo mamatay na katulad ni Mima Alicia, namatay siya na walang dignidad. Sayang, sorry kasi nga nagpapagamit. Mamatay tayo na may prinsipyo. Kung ipinagtanggol natin ang isa, go ahead kasi yan ang paniniwala mo Hindi ka pwedeng diktahan ni naman kasi yun ang paniniwala mo. But I suggest na mag-research ka rin. Huwag ka lang nakapokus. Ang social media ay hindi lang sa isa tinitingnan na anggulo. Dapat lahat ng anggulo para sa kinabukasan ng ating mga apo at ang ating bayan. Maraming salamat.